sa lupa, mula sa dagat may pangarap na tumutubo. Sa bawat ani, sa bawat huli may pamilyang umaasa sa bukas na sigurado. Kapag ang gobyerno at bayan ay nagkaisa, mas lalakas ang kabuhayan sa bawat komunidad. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Hindi lang produkto ang hatid nila, kundi pag-asa sa hapag ng masa. Sa tamang proseso at tamang daan, mas maraming buhay ang aangat sa kanayunan. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Sa bawat ani, sa bawat huli may kinabukas ang ating binubuo. Sagip-saka, sagip-saka, tungo sa kaunlaran. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. At inklusibong bansa. Sa bukid at sa dagat, kayo ang lakas ng bayan. Bawat ani, bawat huli may dalang yaman. Sipag ninyo ang bumubuhay sa hapag ng pamilya. Kaya dapat may daan sa mas malaking kita. May tulong, may gabay, para ang produkto ninyo'y makarating sa pamahalaan. Katuwang ang DPTBTSO at Department of Agriculture. Mas inklusibong
kapag napagtagpo sa tamang merkado, lahat angat. Hindi kayo nag-iisa sa bagong yugto. May gobyernong katuwang sa inyong produkto. Sali na sa FEDIS, maghanap ng oportunidad para sa magsasaka at mangingisdang may pangarap. Sali na sa FEDIS, Maghanap ng oportunidad sa sakip saka, sama-sama tayong angat. Katuwangang HIP-PIP-BTSO at Department of Agriculture, kabuhayan, komunidad at pag-asa ay isinusulong. Magandang hapon mga ka-agri. Welcome sa kauna-unahang episode ng Itanong Mo Kay Attorney, sa unang public service program ng Department of Agriculture at Government Procurement Policy Board Technical Support Office, kung saan sasagutin natin ang inyong mga tanong tungkol sa sagip-saka, government procurement at market opportunities para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ngayong hapon, sasagutin natin ang isang napakahalagang tanong: paano makakabenta ang mga magsasaka at mangingisda sa pamahalaan? At mamaya, sasagutin din natin ang ating mga ka-agri ang inyong mga tanong mula sa comment section. At huwag po natin kalimutan mag-heart, react at i-share sa ating Facebook Live para mas malayo pong maabot ng ating Itanong Mo Kay Attorney sa Gipsaka Q&A Live. At ngayon, makakasama natin si Attorney Joyce Panlilio, Assistant Secretary for Sagip-Saka. Attorney Joyce? Magandang hapon. Magandang hapon, Attorney Luke, at magandang hapon po sa ating mga ka-agri. At of course, kasama rin naman natin mula sa Government Procurement Policy Board Technical Support Office, si Attorney Shan Jevi Tanaka Montefrio, GPPB Board Recognized Trainer. Magandang hapon po sa lahat, ating mga ka-agri at sa lahat ng mga manonood. Magandang hapon. Thank you very much, Attorney Shan. Kasama rin natin si Attorney Domingo Abunda, Market Specialist at Head ng National Sagip-Saka Team. Attorney Dom, good afternoon po. Magandang hapon po mga ka-agri, maray na hapon sa mga taga-Bicolan. Bicol. Thank you very much. At of course, last but not the least, makakasama rin natin ang Director ng National Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program Management Office, Engineer A.B. Pangilinan David. Magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-agri, and of course, Maya Pagat Panapon po, kareng hanggang Kapampangan na Manalbe. So there you have it, ang mga ating mga experts when it comes to sagip-saka procurement. Pinaka-importanting question, Attorney Joycel. Ikaw agad. Straight to the point. Ano po ba ang Sagip-Saka Act? Ang sagip-saka po, lagi po yan natatanong. Siyempre, bago tayo magtanong, ang kailangan natin ipaliwanag ano ba ang Sagip-Saka Act. Ito po ay isang batas na itinalaga po ng Republic Act number 11321 or the Sagip-Saka Act. Ito po ay nagfo-focus sa dalawang bahagi. Una po ang Enterprise Capacity Development or Enterprise Development, at sa ilalim po ito ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program, at ang pangalawa po, ang pinakasikat po tungkol sa Sagip-Saka ay ang direct purchase po. Ito po ay isang pagkakataon para po ang ating mga magsasaka ay mangingisda ay makapagbenta sa pamahalaan nang wala pong competitive bidding. Mas pinadali, iyan po ang focus natin sa hapong ito, kaya kung may mga katanungan ay mamaya na lang po. Ito po si Attorney Luke ulit. Thank you very much, Attorney Joycel. And of course, that's very good news sa ating mga magsasaka at mangingisda na ang proseso ngayon ay mas mabilis na at mas madali para sa inyo. So, madaling salita, hindi lamang production ang tinutulungan ng gobyerno kung hindi ang pagbenta ng produkto. Tama po ba, Attorney Joycel?
Tama ka dyan, Attorney Luke. Alam na alam mo na, di ba? Kasi bagong abogado po si Attorney Luke. Kaya congratulations, Attorney Luke. Isang ang roll number niya sobrang ang layo sa akin. Pero sa itsura, hindi naman. Saka sa distance. Okay. So, Attorney Joycel, so ngayon, i-discuss natin ang sagip-saka. And of course, that is the way of the government to give service to our farmers and fisher folks. So dahil sa GPB office tayo ngayon at napakaganda ng office nila at pinagamit nila sa atin, unahin na natin si Attorney Shan. Attorney Shan, marami ang natatakot sa salitang procurement dahil iniisip nila para lamang ito sa mga malalaking kumpanya. Tama po ba? Una, mali yung ganong pag-iisip. Pero oo nga yun din yun yung napapansin din natin. Pag nasabi mong procurement, parang agad na iniisip nila is para sa mga malalaking procurement projects. So gusto ko lang na yun ang gusto natin, yun ang sisikapin natin na mabigyan ng enlightenment na hindi lamang ito para sa malalaking kumpanya at sa mga kumpanya na maraming koneksyon. Dahil ang isa sa mga layo ng Sagip-Saka Act ay ipaalam na ang NPSS ay ginawa para sa mga magsasaka at mangingisda, malaki man o maliit, individual man o asosasyon. So yun talaga yung main purpose, para sa lahat at hindi lamang para sa mga malalaking kumpanya. Thank you very much, Attorney Shan. Still with Attorney Shan. Attorney, ano po ba ang nais iparating ng GPPB sa mga magsasaka at mangingisda na gustong makabenta sa pamahalaan? Na this time sila naman ang prioridad. So na sila naman ang bida. Yung pinasayong guidelines ng NPSS, ng GPPB at base na din mismo sa direksyon ng Pangulo under EO 101 na ginagawang mandatory ang pagbili sa mga accredited FFCEs or yung mga magsasaka at mangingisda or yung mga registered farmers and fisher folk cooperative and enterprises. Ibig sabihin, dapat sa magsasaka o mangingisda lamang bibili ang pamahalaan ng mga agri-fishery products sa pagpapatupad ng mga proyekto nila tulad ng feeding program sa DepEd, feeding sa mga PDLs or yung persons deprived liberties or feeding sa mga may sakit sa mga pampublikong ospital. Thank you very much, Attorney Shan. So next, punta naman tayo kay Attorney Dom. Attorney, ngayon naman mula sa implementasyon ng program. Attorney, ano po ba ang ginagawa ng Sagip-Saka program upang matulungan ang mga farmers at fisher folk at kanilang mga organisasyon na makapasok sa government procurement? Sa amin sa National Program Management Office ng Sagip-Saka, kasama ang ating mga kaibigan sa GPPB, pati na rin sa mga Department of Agriculture, Regional Field Offices, marami na po tayong ginagawa at marami pa tayong gagawin. Actually, ang pinaka-focus talaga natin ay gawin nila maging qualified sila na maging supplier sa government agencies and local government units. So ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ng ating seminars nationwide, face-to-face man or online, nandun po kami bilang suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Pangalawa po, ito yung FEDIS registration. Kasi po, kailangan na register ng ating mga magsasaka at mangingisda para makapag-participate sa ating direct purchase or negotiated procurement sa GIPSAKA. At pangatlo, patuloy yung ating partnership or ugnayan sa iba't ibang national government agencies and local government units para maging market linkage or ugnayan sa mga magsasaka at mangingisda. So thank you very much, Attorney Dom. Still with you, Attorney. Attorney Dom, paano ba ang madalas na hamon na nakikita ng mga kooperatiba na nais nilang magbenta sa gobyerno? Karaniwang hamon or challenges na ating kinakaharap ay number 1, yung kaalaman or awareness nila sa Sagip-Saka Act. Marami po sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda, mga cooperative or enterprises ay hindi pa alam kung ano yung Sagip-Saka Act.
paano yung direct purchase or negotiated procurement sa GIPSACA. Pangalawa, ito yung compliance sa mga requirements para maging rehistrado sa FEDIS. Kasi sa FEDIS registration, nangangailangan po na meron po silang Mayor's Business Permit. So, doon po, no, tinutulungan po natin sila paano po makakuha sila ng Mayor's Business Permit. At pangatlo, yung readiness ng ating mga FFCEs. So, nandyan ang ating regional field offices ng Department of Agriculture para gawin silang handa at maging major supplier ng ating national government agencies and local government units. So basically, Attorney Dom, you're not only helping yung mga mangingisda at saka magsasaka para makapagbenta, pati mag-apply ng mga permits sila like business permits. So talagang tinutulungan nyo sila sa buong proseso. Yes, aakayin natin sila, no, kung paano maging matagumpay na negosyante. Alam po natin na ang pinaka-focus ng ating Sagip-Saka Act ay yung mga maliliit na mga magsasaka at mangingisda. At dahil po doon, para makasigurado po tayo na ang lahat ng ating mga magsasaka at mangingisda ay maging matagumpay sa kanilang pagnenegosyo, nariyan po ang ating Department of Agriculture para akayin sila, no, kung paano gawin itong negotiated procurement sa GIPSA. So basically, ang Sagip-Saka, it is more of a social legislation, diba? Because those who have less in life should have more in law. Oh, may natutunan ako sa law school, Yung prof ko sa political law, I made you proud today. Okay, so to a more technical aspect naman, let's go to Director AB. Director, na sobrang parang abogado kasi, by the way, nung bago ako sa DA, madami akong di alam. Si Attorney AB nagsasabi sa akin kung ano dapat gawin. Attorney Yeah. Kwakwak. So Director, paano naman malalaman ng mga farmers or fisher folk ng mga kooperatiba kung ano ang gustong bilhin ng gobyerno? Actually, malalaman ng ating mga magsasaka at pangingisda ang lahat ng procurement opportunities ng ating pamahalaan sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System o yung tinatawag na FEDIS. Hindi lang yon, no? Meron din, pwede din nilang makita ang lahat ng procurement opportunities ng gobyerno sa Procuring Entities Official website. And hindi lang dalawa, meron pang isa. Kaya talagang para sa ating mga magsasaka at mangingisda, walang rason para hindi nila malaman at makita yung mga procurement opportunities ng ating government. Plus one, in any conspicuous place within the procuring entities premises. So tatlo po ang pwedeng puntahan para malaman ng ating mga magsasaka at mangingisda lahat ng procurement opportunities ng government. Kita nyo naman gaano ka-expert si Director. Director, kasi may nagsabi pag sabi ko daw direct, baka may magsabi ng cut. So sabihin ko daw Director. Okay, so Director AB, ano po bang makikita nila sa FEDIS? Ang makikita ng ating mga magsasaka at mangingisda sa FEDIS, of course, kung ano yung binibiling produkto or inputs, agri-fishery products and inputs ng ating gobyerno, no, o pamahalaan. Kabilang doon, syempre yung dami o volume ng produkto or inputs na binibili ng ating gobyerno, yung schedule ng delivery, lugar kung saan magde-deliver, no, yung ating mga magsasaka at mangingisda. At ito ang importante sa lahat. Isa sa importante, of course, yung approved budget for the contract. Kasi mahalaga na malaman ito ng ating magsasaka at mangingisda bago sila sumali para matukoy kung ito ay akma doon sa kanilang kakayahan to produce, and of course, kung ito ay tugma doon sa produkto na kanilang pinoproduce. Thank you very much, Director. Okay, pinaka-importanting question. Libre ba to? Anong libre? Ma-access? Yes. Kala ko papaliwin ka sa akin eh. Hindi, pwede Yes, rin, of pwede course. Libre. So ganyan kamahal, no, ng ating gobyerno ang ating mga magsasaka at mangingisda dahil lahat free to access. Lahat ng opportunities na yan. At hindi kailangan ng account? Totoo yun. Hindi Okay. kailangan ng FEDIS account para makita natin yung procurement opportunities. Meron po ba tayong official website? Yeah, for the FEDIS, we can type yung fedis.da.gov.ph. So, i-enter lang nila yon. So, makikita na nila kung ano yung mga procurement opportunities na bibilhin ng ating pamahalaan. Okay.
So punta naman tayo sa next segment. Ang exciting segment, yung live questions. So ngayon naman panahon na para ang mga viewers natin ay magtanong sa ating mga ka-agri specialists with me today. So sa ating mga viewers, please, if you have any questions, please put in the comment section if meron kayong mga katanungan. At of course, sa ating mga viewers, thank you very much for viewing in live. And okay, so I think madami na pong nagtatanong sa ating comment section. We will compile them and we will read them one by one. So, question. Kailangan po ba ng resibo for COA purpose considering that procurement is different from audit? Okay, so ibigay po natin kay Asek Joyce. Ayan. So, ang tanong po ay kung kailangan ba ng resibo. Mula po ito kay Hosea Umbalin ng DSWD sa Region 2. Siya po ang nagtanong. Meron po kasing issuance ang Bureau of Internal Revenue na kapag hindi po lalagpas ng 1 milyong piso kada taon ang natanggap or yung kinita o napagbentahan po ng ating magsasaka at mangingisda ay hindi po kailangan ng resibo. Kailangan lang po ay meron pong disbursement voucher ang procuring entity na ipapapirma po nila doon sa ating supplier o magsasaka o mangingisda na nag-supply po ng produkto. At magkakaroon naman po tayo ng session para po in detail po natin pag-usapan yung tungkol po sa resibo at sa mga taxes po na kailangan pong matutunan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Pero just the straight answer, hindi po kailangan ng resibo pag hindi po lalagpas ng 1 milyong piso kada taon yung halaga po ng pinrocure ng ating procuring entity. Thank you very much, Attorney Joycel. Next, a question from the comment section again, from Misuel Jaquias of... Okay, Misuel Jaquias. Ano ang mga requirements sa pag-apply ng FEDIS at ilang araw o linggo bago ma-approve? Let's ask again, Attorney Joycel. Ako ulit. Pero mamaya, malalaman po ninyo na meron po tayong another session. Puro na lang session ang ina-announce ko, no? Para naman po sa FEDIS. So lahat ng tanong about FEDIS, yan po ay sa susunod po nating episode. Anyway po, ano po ba ang kailangan sa FEDIS para makapag-apply? Unang-una, kailangan po natin tayo ay totoong magsasaka o actual na magsasaka at mangingisda. Pwedeng individual po tayo o tayo po ay grupo. At isa po sa importanteng requirement ay kailangan po meron po tayong mayor's permit. Of course, yung ating meron pong application form na kailangan po nating fill upan. At ilalagay po natin doon kung ano-ano ba ang mga produkto na ating sinasaka o hinuhuli para po sa ating mga mangingisda. At ano po ba ang size ng ating enterprise? Tayo po ba ay single proprietorship o kooperatiba o asosasyon? At yung mga documents po, kamukha po ng inyong registration sa DTI kung kayo po ay individual, yung certificate of registration po ng DTI. Pagka kayo naman po ay corporation or association, yung SEC o Securities and Exchange Commission registration po natin ay kasama po sa requirement. At yung nabanggit ko po kanina ay yung mayor's permit po ay isa po yon sa mga requirements din po. At kung kayo po ay magsasaka, RSBSA, kung kayo po ay mangingisda, pwede po yung FishR. Yung RSBSA po, yung Registry System for Basic Sector in Agriculture. Yung FishR po, yung para galing po ito sa National Fisher Folk Registry. Ito po ay kailangan para po patunayan po ninyo na kayo po ay magsasaka o mangingisda. So sa susunod pong ating episode ay mas maibibigay po natin ang detalyado kung ano-ano po ba talaga ang kailangan natin para sa FEDIS. Thank you very much, Attorney Joycel. Okay, thank you nga pala sa ating mga viewers who are putting their questions on the chat box in the comment section. So, next question is from Sir Terence Richard Belen. Question is,
Pwede po individual mag-supply sa LGU as long as member ng RSBA, RSBSA, FEDIS, at association pero hindi co-op? Let's ask naman Attorney Shan. Yes, basta ang requirement is member ka ng FEDIS. So for now, tama Asek Joycel na ngayon is inaalaw na sumali ng NPSS pagka kahit na hindi pa registered sa FEDIS pero member ka ng RSBSH saka yung FishR, yung mga DA registry system natin, inaalaw pa sila na sumali under NPSS pero maglalabas ang DA ng advisory kung hanggang kailan iaalaw. Pero for now, inaalaw at as long as member ng FEDIS or any of those DA accredited registry system, allowed po kayo na sumali as supplier for the NPSS. Thank you very much, Attorney Shan. So from Neil Francis Bourbon, paano daw po pag sa isang LGU maraming gustong sumali under NPSS? Like lahat sila rice producer. Pipili pa rin ba tayo sa kanila? So let's ask naman po Director AB. Gusto ko tong question na to. Kasi marami kaming natatanggap na feedback from various municipalities na nagkukulangan sila ng suppliers, ng FFCEs. So dito sa tanong niya, ibig sabihin, maraming gustong sumali through NPSS, no, ng mga rice producer. So to answer the question, of course, hindi natin nililimitahan ang mga FFCEs natin na gustong mag-supply sa ating pamahalaan. Pero tandaan po natin na lahat po ng mga sumali ay mag-undergo sa evaluation ng ating Bids and Awards Committee para sa ganun, hindi lang po yung presyo yung titingnan natin. Kasi hindi lang po tayo pababaan ng presyo dito. Of course, yung compliance din po nila sa technical specifications ng procuring entity. So, yung quality, pati po yung presyo, i-consider yan ng procuring entity kung sino sa kanila yung pipiliin ng pamahalaan. Hindi lang basta pipili, depende sa gusto ng procuring entity. Pero nasa guidelines at batas po kung papaano sila ang makakuha doon sa proyekto. Thank you so much, Director AB. Next question, also from the comment section. Meron po bang administrative liability ang mga LGUs pag hindi ginagamit ng NPSS from Giovanni Bautista Jr.? Let's ask naman Attorney Doms. Ito, madalas tong tinatanong sa ating mga orientation seminar. Actually, kung titignan natin yung batas, no, yung sa GIPSACA Act, wala talagang explicitly na nakalagay kung magkakaroon ng administrative liability kapag hindi sinunod yung batas. Subalit, bilang tayo ay nasa gobyerno at itong batas na to ay mandated tayo, mandatory ang pagbili ng agri-fishery products sa mga magsasaka at mangingisda. Kung sakaling hindi ito masunod, maaring patawan po tayo ng administrative case kung merong magrereklamo. Pangalawa, pwede rin pong maging findings ito sa COA kung sakaling makita po ito na hindi po natin ito sinusunod. So ito po yung nakikita natin na pwedeng epekto sa hindi pagsunod sa batas. Thank you so much, Attorney Doms. So again, to our viewers, please, kung may mga questions kayo, just put it sa comment section. Okay, next question. Actually, kahapon, nag-conspire na yung mga taga-DA dito. Pag may mahirap, bibigay natin sa taga-GPPB. So, alam na natin kung para kanino tong next question. Question, ano po legal basis ng Sagip-Saka as negotiated procurement? May particular section po ba siya sa NGPA? Of course, no other than Attorney Shan. Yes, actually maraming basis. Pero ang pinaka-basis talaga ng negotiated sa GIPSACA is of course the sa GIPSACA Act under Section 11 to be precise ng sa GIPSACA Act na sinasabi na ang GPPB ay gagawa ng parang guidelines to issue for the direct procurement of agri-fishery products. So maliban doon sa kung ang question naman is a specific provision ng NGPA or ng RA 12009, meron po tayong provision under section, talagang buti na medyo naaalala ko, section 35, last paragraph of section 35 ng RA 12009, nakalagay doon na ang GPPB ay allowed to
to add a negotiated procurement, a mode of negotiated procurement, pagka merong medyo complicated or mahihirapan ang NGPA to provide for the modes na gagamitin sa isang project. So, yun yung mga naging basis kung bakit nagkaroon ng Sagip-Saka negotiated procurement. So, yun. Medyo kinabahan ako. Parang si Attorney Shan yung matalinong kaklase ko sa law school. Naka mag-recite kompleto sa legal basis. Okay. Oo nga eh. Okay, so next question. Oh, very interesting question to. I think para to kay Director AB. Bumibili ba ng buhay na baboy ang pamahalaan? Yan kasi ang pinakaproblema ng mga backyard racers, lalo na ngayon na tinaasan pa ang pag-import ng baboy. Let's hear it from Attorney AB. By the way, this question is... Ay, Naging Director attorney AB. na ako, ah. Thank Sorry. you. Thank you. This question is from Mel Jade Bolos. Yan. So, salamat sa tanong. According sa GPPB Circular Number 02-2025, malinaw po na in-identify or defined ang agri-fishery products po doon. It refers to live, fresh, chilled, frozen, and even processed. Sinama na yung processed food. So, I think yung question ni Ma'am Bolos is magpo-fall siya sa live. Kasi ang tinatanong niya kung pwede bang bumili or mag-supply ng buhay na baboy. Yes po ang sagot. Basta, again, titingnan po natin kung ano yung mga regulatory requirements ng ating procuring entity, kung makaka-comply po tayo doon sa mga requirements nila. Thank you very much, Director AB. Of course, because we're using GPPB studio and it is a very nice studio, we would like, of course, to acknowledge the presence of the OIC, Ma'am Sophia Abad. Hi, ma'am. Hello, ma'am. So, okay, going to the next question. What documents should be maintained for COA? This is from Dan Anthony Anpi. And let's ask again, Attorney Shan. Okay, so gusto ko lang din to i-clarify. Thank you for this question kasi may marami ring nagtatanong sa amin regarding the documentary requirements, the mandatory documentary requirements for the negotiated procurement sa GIPSACA. So, ang documentary requirements ng NPSS is actually tatlo lang talaga siya. Yung una is yung they should present the registration from FEDIS or any registration, certificate of registration from any DA registry system hanggat pwede pang inaalaw pa sila. So yung number one. Number two is of course the OSS or the Omnibus Sworn Statement na sinasabi doon na they have the supplier has the ability or the capacity to supply. And of course, the last is the proposal form. So yung form na yun, nandun nakalagay, nakasaad doon kung magkano nila i-offer yung produkto na nire-require ng gobyerno or ng PEs. So yun lang yung tatlong mandatory documentary requirements. And actually, we also receive ng mga questions kung pwede ba silang mag-require ng tulad ng mga performance security, warranty security. So gusto namin i-clarify na under sa guidelines, yun lang po yung mandatory documentary requirements na hinihingi at yun lang din po ang hahanapin ng COA just in case na ginamit ninyo ang NPSS. So yun po. So thank you very much, Attorney Shan. So let's hear it naman. From the side of the government, anong dapat nilang i-maintain for the NBSS? Yung mga, yun, for the government, for the procuring entity, syempre kailangan din nilang ipakita yung mga notice of award nila, yung notice to proceed, saka yung contract. Those are the requirements naman on the side of the procuring entities na kailangan nilang i-provide din. Kailangan din nilang i-upload yun sa FEDIS. And pwede din naman nilang i-upload sa PhilJobs if pero hindi siya mandatory sa ngayon, yes. Thank you so much, Attorney Shan. Next question from our viewers. Can multiple FFCEs be awarded portion of the requirements? This is from Dan Anthony Anp. Still, let's ask Attorney Shan. Yes, actually,
Tama ba yun? Yun. Bali, yung multiple FFCs, pwede naman siya. So, as long as dapat nakasaad. Pero dapat kasi magiging part yun ng market scoping, kung paano yung magiging strategy ng procuring entities. So, syempre, we do not limit, we did not actually limit kung ano yung pwedeng gawin ng yung strategy ng procuring entities. They can actually pooled yung have multiple contracts, or pwede rin nilang i-negotiate sa kanilang mga future suppliers or yung mga kausap nilang mga suppliers kung pwede nilang i-pool yung mga supplies nila para maging one contract lang siya or multiple contracts. That is also allowed. Thank you very much, Attorney Shan. Next question. Can LGUs post their procurement projects in the FEDIS? This is from Farida. This is again for, okay, let's ask naman Director AB. Para nag-switch. Yan. So of course, kaya nang nabanggit po kanina, isa po ang FEDIS sa platforms na pwede pong mag-post ang ating mga procuring entities, lahat ng mga procurement opportunities na binibili po ng ating pamahalaan. So yes po, pwede pong i-post lahat ng mga procurement opportunities natin sa FEDIS. Okay, so we have another inquiry sa comment section. LGU Pateros poster yesterday on FEDIS regarding PBBM rice subsidy already published as of now. How fast can we receive proposal from Pateros, back Secretariat? Let's ask naman Attorney Shan. Actually, the minimum posting requirements is up to 3 days lang naman yung minimum, yung calendar days. So, after ng posting, pwede na silang maka-receive ng mga proposal. Tapos, since negotiated procurement, sobrang pina-exceed din yung timeline niya. So, pwedeng mga less than 7 days, pwede mo nang magawa yung buong negotiated procurement sa GIPSACA compared to others, especially with others mode of procurement. Sobrang bilis lang niya kasi tinake into consideration din yung mga produce na ibebenta. Syempre madaling masira. So kailangan within the week makabili na. So ganun kabilis. So after 3 calendar days, pwede na silang maka-receive ng mga proposals from the suppliers or FFCEs. So ganun lang pala kabilis yung process. So next, okay. I can see na madami pong nag-engage sa ating mga viewers. So thank you very much considering this is the first episode. So next question. Paano maiiwasan na ang sasali sa procurement ay middleman lamang? This is from Alorio Darly. This is for ASECDAN. ASEC Joyce says, sorry, boss ko pala yun, sorry. By the way, ASECDAN, if you're listening right now, nagpaalam ako kanina sa office. Nagpaalam naman ako, so hindi ako absent completely. Attorney Luke bang pangalan mo? Yes. Anyway, ang tanong ay, anong tanong? Paano maiiwasan na ang sasali sa procurement ay Middleman lamang. paano maiiwasan pala? Yung nabanggit ko po kanina sa application po natin pwede po kasi may application po tayo para maging registered po tayo sa FEDIS. Bago po kasi kayo ma-consider as registered o bago kayo mabigyan ng FEDIS Certificate of Registration, ay magkakaroon po ng evaluation na ginagawa po ng ating Agribusiness and Marketing Assistance Service sa Central Office at AMAD naman po or yung division po yung ending sa Regional Office. Doon po makikita natin kung kayo po ba ay magsasaka o mangingisda talaga, whether individual po tayo or kooperatiba or asosasyon. So sa application pa lang po sa FEDIS ay malalaman na natin kung mangingisda o magsasaka. Kung hindi po kayo producer talaga or hindi kayo mangingisda o magsasaka, yung Certificate of Registration po ay magkakaroon po ng categorization. Nakalagay po doon kung pwedeng sumali sa negotiated procurement sa GIPSACA or hindi. So yung ating po mga procuring entity, kailangan po nakikita po natin yung kanilang FEDIS Certificate of Registration kung qualified po ba sila mag-NPSS or hindi. Pero yung nabanggit po ni Attorney Shan, you're not listening, kanina, na pwede po munang gamitin sa ngayon kahit wala pong FEDIS, pero ano-ano ba yon? Yung mga dokumento na yon.
Unang-una po, RSBSA. Siyempre, hindi po magkaka-RSBSA kung hindi po talaga tayo engage sa production po at kung hindi po tayo mangingisda. Kung mangingisda nga po, yung fish are or boat are. Or kung kayo po ay nagko-coconut, nagbubuko, pwede po yung registration nyo as a coconut farmer. Kung tayo po ay grupo, ay pwede po yung CSO accreditation po natin. Ngayon po, meron din po tayong pwedeng iba pang gamitin na registration or accreditation ng DA para makasali po tayo. So, trabaho po natin sa simula pa lang, yung ating FEDIS, kailangan po talaga ay nagkakaroon ng matinding evaluation or assessment. So, next time makakasama po natin yung mga taga-FEDIS po natin. Yan. Thank you. Sana nasagot ko ang tanong. Nasagot ko ba, Attorney Luke? Very much. Pero if anybody would like to add to the answer of ASEC Joycel? Ako, pwede ba ako magtanong, Asik Joyce? Kasama Ay, din listening ako. na. Itanong din kay attorney, so sa kapwa, ka-agree. So, question kasi, parang may nagtanong din sa amin ito, na parang hindi ba mag-fall as middleman daw yung mga kooperatiba? Kasi parang yun yung tanong. So, syempre, ang sagot namin, hindi. Kasi kung they are composed of fisher folks and farmers naman, then parang technically, they are just representing the farmers and fisher folk. So, sinagot mo Tama rin yung naman tanong kayo. mo, no? Hindi, pero tama Oo. naman yun. Yun. So, yun. Kasi Tama, yun yung tama sagot ba, namin. Director? Kasi lagi din namin pinag-uusapan yan eh. Kasi ayaw naman natin din silang consolidator lang. But syempre, yung mga kooperatiba natin at asosasyon, talaga namang kaya sila binuo para for their members. So pwede yung mga yung mga harvest o huli ng kanilang mga miyembro ay pinagsasama-sama nila. Tapos yung kooperatiba or asosasyon na yung magbebenta sa government. At hindi siya mag-fall as a middleman. Yes, hindi sila so middleman. that's very clear. Thank you. Sa tanong mo, sagot mo. Ganon din. Kasi attorney ka rin, di ba? So kanina, chat ko si Attorney Sean kasi na-glimpse ko yung next question. Pag mahirap talaga, Attorney Sean talaga yung default eh. Parang ramdam ko kasi puro DA ito. Parang nabubuli ako dito. Nabubuli ako. Pero may nagsabi sa akin, madadagdagan daw ng isang taga GPPB yung resident host ngayon. Pero hindi ko na sabihin ko sino. Basta narinig ko lang yun Uy, na-curious ako. Sino yun? Hindi ko nga alam eh. Okay, so next question. Baka nanonood kasi yung boss ko, so next question ko na. Pwede po ba ang NPSS for catering service? If yes, please explain the process considering the food, meals, and snacks are not always sourced directly from the farmers and fisher folks. This question ay galing kay Dan Anthony Anapi. Again. So, Kisha. Okay, so Sir Dan Anthony Anapi, tama po kayo. Actually, nasagot din ni Sir Dan yung question niya. So, syempre, ang tinutukoy natin, ang coverage or scope ng Sagip-Saka NPS, yung negotiated procurement, pertaining to goods na agri and fishery products na produce or ginawa ng ating mga local farmers and fisher folk. Ngayon kasi, kung sinabi mo catering service, so parang ang nag-fall na yun, hindi na mismo yung goods ang kinukuha mo, kundi yung catering services na. So nag-fall na siya, parang services na siya. Hindi na siya yung tinatawag na unprocessed or processed agricultural products. Pangalawa, ang isa sa mga scope din ng NPSS is of course to source it directly from farmers and fisher folk. Ngayon kung ang mga catering service yung magpe-prepare, hindi naman magsasaka or mangingisda, then hindi rin siya magfo-fall for NPSS, sa coverage ng NPSS. So to answer the question shortly, pag catering services, hindi po siya covered ng NPSS. Pwede bang magdagdag ng Ay sige po, Attorney Dom, go. may idadagdag lang po akong sagot. Related po ito sa katanungan ni Sir about sa catering services. I'm not sure, Asik, pwede na bang sabihin sa programang ito? Okay, dahil for publication na po, ito po ay para naman sa government agencies and local government units na kapag meron po silang mga programs, activities, pati na rin po yung mga catering or food supplier nila sa kanilang mga canteens, Meron po kasi kaming ginawang bagong guidelines for compliance ng Executive Order 101, Section 2, Yung supplemental guidelines na
yung ating mga food suppliers, canteens, yung mga concessionaires, no, ay kailangan din nilang mag-comply sa Sagip Saka Act. So, sa mga succeeding, sa mga susunod na kanilang mga kontrata sa gobyerno, sa local government units, ay kailangan na rin nilang i-source out ang kanilang agri-fishery products sa mga magsasaka at mangingisda. Ito ay para lamang sa mga government agencies and LGUs, canteens, or sa mga activities ng LGUs and national government agencies na merong catering services. Sige. Pero dagdagan ko rin yan, Attorney Dom. So clarify ko lang din, kung may magtatanong ng mga concessionaires o canteens dyan, at ang itatanong is, so ibig sabihin ba, gagamit kami ng negotiated procurement sa GIPSACA in procuring agri-fishery products sa mga ibebenta nila sa canteen? The answer is no, kasi government lang ang pwedeng gumamit ng NPSS. Ang tinutukoy po ni Attorney Dom is dapat part ng kontrata nila is yung concessionaire is magsusource kung paano nila bibilihin yon, bahala sila, pero dapat sa mga farmers and fisher folk. So yun lang yung gusto kong i-clarify. At dadagdagan rin ni ASEC Choice. Dahil sa tanong ni Sir Dan, dadagdag ko lang or para lang po hindi tayo malito na yung basis po na ang ating pong mga government agencies at ang mga local government units po ay atin pong ine-encourage na yung kanilang mga suppliers ng mga kanilang food requirements sa mga activities nila ay sa farmers and fisher folk. Encourage po sila. Ito po ay mandato ng Executive Order number 101 na ipinasa po or pinirmahan po ng Pangulo noong October 25, 2025. So since ang mangyayari po, ang kausap po ng ating mga farmers and fisher folk, yung ating mga supplier. Ngayon, kung meron po yung mga concessionaires po natin, kung meron po tayong mga canteen sa ating mga premises, ang GPPB ba may canteen dito? Yes, ma'am. Ayan. So, ang publication kasi nito sa June 29, by June 29, dapat sana sila ay bibili na sa farmers and fisher folk. Pero may transition naman ito. So, ipapublish na lang din namin sa aming page yung guidelines nito kasi may transition, hindi naman 100% agad. Magsisimula tayo sa 30% muna ng requirement. Yan. So bali, ASEC, kailangan po namin i-change po or i-update yung aming contract with the concessionaire? Yes. Okay po, salamat. Thank you very much, ASEC Choice. So, next question from our viewers. Paano po kami hindi sapat ang rice sa LGU namin na iproprocure and sa karating ng bayan? Karatig ba yan? Karating na bayan. Karatig. Karatig na bayan. Ay, sagat din mo to. Karatig na... Sir Patrick, ikaw yun, no? May prompter kasi ako dito eh. Okay, karatig na bayan. Pwede na kami gumamit ng ibang procurement mode. May kailangan pa po ba sa DA na certificate na wala kami makuha sa LGU namin? From Joves to... okay, this is for ASEC Choice. Mahirap yung tanong, di ba dapat si Attorney Shan ito? So ang atin po kasing guidelines, ang nakasaad po doon ay ang ating pong gagamitin na mode of procurement ay NPSS o Negotiated Procurement sa GIPSACA. So ang nakalagay po doon kung saan po gagamitin yung food or agri-fishery products, doon po natin ito bibilhin. At kung wala, sa karatig bayan o karatig probinsya, basta within the region or even sa kapitbahay na region, doon po natin ito isosource. Ang nakalagay po kasi sa guidelines, importante po, hindi po unreasonable ang ating gagastusin at hindi po magiging disadvantageous to the government. Ngayon, paano po kung sa computation po natin yung logistics, kasi syempre may transportation cost po tayo dito at iba-iba po ang presyo habang lumalayo ay mas namamahal po ang ating gastusin. So paano po kung unreasonable na tingin po natin disadvantageous na po ito sa gobyerno? Pwede po ba mag-resort sa other mode of procurement? Ang guidelines po natin sa ngayon ay wala pong nakasaad na pwede pong mag-resort sa iba. So ang kailangan po natin, pilitin po muna natin na mag-source po tayo sa pinakamalapit na
meron pong available. Kung talaga pong wala na, nagtanong po kasi siya tungkol sa certification. Ang iniisip po namin, because we are going to release a new policy about it, pinag-uusapan po namin ito, yung bagong polisiya. In case po ang mag-certify po nito ay ang Regional Field Office po ng Department of Agriculture. Basta po kailangan meron po tayong matinding ugnayan po sa ating farmers and fisherfolk at Department of Agriculture Regional Field Office. So abangan na lang po natin yung bagong lalabas na polisiya tungkol dito. So ngayon wala pa pong definite kung pwede po ba na mag-resort to alternative mode of procurement. Salamat po. Thank you so much, Asek Joycel. Of course, kasi meron tayong strict na director dito na nagsasabi sa akin na nagpa-flash na. We're down to our last question. And of course, thank you to our viewers who participated in putting your inquiries sa comment section. But of course, like anything else, due to the lack of material time, naririnig ko parati sa law school yan lack of material time. We'll continue, of course, these questions in our next segments. Madami pa po tayong segments. So please keep on tuning in and know more about Sagip Saka. Okay, down to our last question. Attorney Doms, parang bagay sa itong question na to. Okay. What if yung sa business permit ng FCA is specific whole nut buyer, then pwede ba sa coconut seedling producers ng FEDIS registration nila? Kasi po, ang PCA po procure ng coconut seedling. The question is from Lerma Andrino Monta Sangco. Attorney Doms. Parang mas masasagot to sa next episode. Pero para sagutin po yun, no? Kasi walang qualification kasi na nakalagay kung paano makakapag-registered sa FEDIS, no? So ang kailangan lang sa registration ay business permit, yung registration form ng FEDIS, and yung mga may mga ititik kasing products doon, no. So ang kailangan lang kasing patunayan para makapag-participate sa negotiated. Pwede naman. Para mas detalyado. Para mas detalyado. So ano na ba, sir? So dahil sa limited time natin, of course, di naman natin lahat masasagot. But of course, pwede naman kasi natin sagutin next episode. Of course, to keep them tuning in. Okay, let's go now to the very fun part of the segment. So yung nagtanong na hindi nasagot next week, no? Next week po. Ay, ako pala magsasagot. Ikaw yon next week. Okay. FB poll. Okay. Sa ating mga viewers sa ating Facebook Live, we have a poll, agree or disagree. Okay. So, ito na yung fun part. Ipakita nyo muna yung inyong mga thumbs up or thumbs down. Okay. Wala eh. Kasi kanina, tinatry ko pero uncoordinated ako. So, tinanggal sa akin. So, wag na daw ako. So, okay. So, punta na tayo sa fun part. Ready na ba kayo mga ka-agree? Ready na. Okay. Hindi kailangan maging magsasaka o mangingisda para makasali sa negotiated procurement sa GIPSAKA. Agree o disagree? Disagree. Okay. Okay. Sa ating mga viewers, mag-poll din kayo if you agree or disagree. Next, sa ating para lamang sa malalaking kumpanya, ang government procurement, agree or disagree? Disagree. Okay. Mga viewers, dapat kayo rin sumagot. May pagkakataon ba ang mga farmers at fisherfolk organizations na direktang makapagbenta sa pamahalaan? Agree or disagree? Agree. Next. May platform ba kung saan makikita ang procurement opportunities? Agree or disagree? Agree. Okay. So there you have it. Thank you very much to all our viewers for supporting us. So bago tayo magtapos, hingi tayo ng isang maikling mensahe mula sa ating mga ka-agri. Simulan na natin ang ating ka-agri from GPPB na binigyan natin ng mga mahirap na tanong, Attorney Shan.
Okay, so panahon na para ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda naman ang bida. Hindi na lang ang middleman, hindi na lang ang mga traders. Bilang number one producers ang ating mga magsasaka at mangingisda, sila ang number one na pinanggagalingan ng mga supply ng pagkain. Sila naman dapat ang makinabang sa bagay na kanilang pinaghirapan. Ang Sagip Saka ay konkretong aksyon para sa patas, mas inklusibo at matatag na bagong Pilipinas. I second the motion. Next naman, Attorney Dom. Okay na yun, I re-adapt. Oh, we adapt. Sa mga kaibigan po nating magsasaka at mangisda, kung tayo po ay medyo nagdadalawang isip pa sa pag-participate sa negotiated procurement sa GIPSACA, nariyan po ang Department of Agriculture, Regional Field Offices, pati na rin po yung mga kaibigan nating mga municipal agriculturists and provincial agriculturists para po kayo ay tulungan sa mga kailangan na gawing technical, registration man. Yun po, buo-buo po ang suporta namin para sa inyo. Next naman, ang ating ka-agri expert, Director AB. Sa Sagip Saka, hindi lang tayo basta bumibili ng agri-fishery products and inputs. Sumusuporta tayo sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa bawat pagbili ay tulong, sa bawat suporta ay pag-asa. So sama-sama nating palakasin ang lokal na agrikultura sa pamamagitan ng Sagip Saka. Of course, last but not the least, ASEC Joycel. Sa ating pong mga magsasaka at mangingisda, nais namin pong ipaabot. May mga oportunidad na naghihintay sa inyo sa ilalim ng Sagip Saka. Ang Department of Agriculture, kasama po ang GPPB-TSO, patuloy po nating palalakasin ang ugnayan ng mga producer at ng pamahalaan upang mas marami po ang makinabang sa programang Sagip Saka. Magandang hapon po at agring-agri po sa lahat ng sinabi nila. Attorney Luke. Thank you very much, ASEC Joycel. And of course, thank you very much to our viewers who tuned in until the very end. And again, see you next week, same time, same Facebook page. And of course, please don't forget to like and share this Facebook Live para mas madami po siya maabot ng mga viewers at mas madami pong makaalam dito sa magandang programa po ng gobyerno. Kung may tanong tungkol sa Sagip Saka, procurement at market opportunities, itanong mo kay Attorney. Saka FB page at Government Procurement PHGPPB TSO. So nakita natin ngayong araw na may mga magagandang oportunidad para sa ating mga magsasaka at mangingisda sa pagbenta sa pamahalaan. Pero ang tanong, paano ko malalaman kung may gustong bilhin ang gobyerno at paano ako makakasali? Kaya sa ating susunod na episode, pag-uusapan natin ang FEDIS 101, saan makikita ang bibilihin ng gobyerno. Usapang FEDIS, alamin kung paano gamitin ang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System or FEDIS, saan makikita ang mga procurement opportunities at ano-ano ang mga impormasyon na dapat malaman ng ating mga farmers, fisherfolks, organization, cooperative at mga procuring entities. Kaya huwag niyong palampasin ang next episode, ang susunod na episode kung may tanong ka tungkol sa Sagip Saka, procurement at market opportunities. Itanong mo kay Attorney. So thank you very much to everybody who tuned in. So maraming salamat sa ating mga ka-agri, sa inyong mga expert advice to our viewers, sa lahat ng mga nanonood ngayon na nag-participate ngayon sa ating FB Live. Hanggang sa susunod na episode, magandang hapon at buhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mula sa lupa
Mula sa dagat may pangarap na tumutubo. Sa bawat ani, sa bawat huli may pamilyang umaasa sa bukas na sigurado. Kapag ang gobyerno at bayan ay nagkaisa, mas lalakas ang kabuhayan sa bawat komunidad. Sagip Saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip Saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Hindi lang produkto ang hatid nila, kundi pag-asa sa hapag ng masa. Sa tamang proseso at tamang daan